priority and what is not. And that's what we will come up with. We were originally scheduled to sign into law the GAA tomorrow, 20th. Pero mukhang hindi kami matatapos pa at that time. So I cannot give you a date because it will take as long as it will take. But I want to be very, very sure the budget 5 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na sa insertion. Because yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba, hindi naman kailangan pwedeng i-defer. Yung iba, walang masyadong, we are starting to see some project proposals that do not have the appropriate, walang program of work, walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Maging maliwanag. Hindi naman, it's not as if that hindi naman tayo nagkaroon ng napakalaking budget napakalaking budget na savings. Hindi nga kulang-kulang Kaya kailangan maingat tayo kasi yung ginagastos dyan, hindi naman karamihan, pero meron dyan, utang yan. Kaya kailangan mapunta sa tama para mabayaran natin yung utang. May bawi naman tayo dun sa ginastos natin, dun sa inutang natin. And that's what we are trying to clarify now. So sabi Alright? sa na po siya sa veto power, hindi na po siya soli or babalik sa Congress? Wala sa procedure yan. There is no procedure to return it to the BICAM. It's finished already in the House. It's finished already it's finished in Congress. Tapos na. So it's up to us now to look at the items and to see what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Malalagdaan po before December 31. I think we'll be able to do it before the New Year. Well, we had to have a look because maraming nagbago from the budget request from the different departments, and we have to put it back in the same shape that we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power because tapos na sa BICAM. So na. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot ng pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan na nagapamay. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Oras sa Pilipinas, alas 7:33 na. Good morning, welcome sa atong pagparagan subong adlaw, fetsa 20 sang Disyembre. Biyernes na naman, ikatatlo sa Ribarwa, second to darasan and final Friday of December 2024. Second to darasan final Friday also para sa bilog nga 2024. We're about 4 days away from Christmas Day. Apat kamay na adlaw sa Ribarwa antes ang Paskwa. Kag 11 días antes sa Ribarwa magbutwa. Ang isa na naman kapanibago sa nga tuig the year 2025. Goodbye 2024. Welcome 2025. Kasi 7:33 sa atong pagpangaragan. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. As usual, damo kita sa dapat pag-istoryahan subong adlaw sa atong pagtarakay sa mga nagapanguna sa nga balita lokal kag ang aton sa nga pagpasiplat sa mga balita nasyonal. As the year is about to end, ang focus ni karong barwa ara sa national budget for 2025. Hindi naging man any unexpected but a protective elder sister to her brother
nabuyan ini nga mga tiraga ni Senator Amy Marcos sang gina-interview siya sa masarimuot siya ni karong issue naharungod sa 2025 budget. Ang pangkabilugan siya nga budget for 2025 nga ginaprobahan na siya sang bicameral committees. Mga komitiba, mga tiglawas halin sa Kamara kag sa Senado nga nagtalakay sa mga probisyon para sa ginabudgetan naton, ginapunduhan naton para sa parabuton sa nga tuig ang 2025. Now, as you very well know, ang 2025 is going to be an election year. So this is a pre-election year budget ining ginaproponer sang Kamara kag sang Senado. Kay way pa man ini mafirmahan ni Presidente Marcos supposedly subong adlaw. But bangod sang mga issues nga gin-raise nanungod si Ribarwas sa budget cuts kag ang mga ginatawag sang iban nga budget in sessions. Now, inset gin pasulod mo ang Department of Budget nagapahayag nga hindi ini kuno dapat pagtawgon iya nga in session. Salot bala nag-insert ka, nagsalot ka. Dapat ko ay ginatawag ginibarwang in session but a budget adjustment. Kidoklaw ay tog sang in session ang connotation niya ba nga daw gin palusot, gin bingat lang kag pasudlon, no? Gin pilit mo pero sa nga pasulod. Gin pilit mo sa nga bisan mabudlay gin palusot. So, malaway ang connotation sang tinaga nga in session. So, adjustment lang kuno do kaniyutra labis ang tinaga nga adjustment. Na 736 sa aton server nga panglagan. Anyway, this is a 6.352 trillion peso proposed budget for 2025. Wala maaprobahan, subong adlaw ay pamafirmahan ni Presidente Marcos santo man sa nangin anunsyo sang Office of the Executive Secretary sang tinadiktan siya ring adlaw. Nga hindi anay kay it-deliberate pa ini. Now, ang Presidential Sister, Presidential Elder Sister, Senator Amy Marcos, nagbuhi sang pila ka mga komento na hanungod sa ginaistoryahan subong makontrobersyal nga 2025 budget. Siling niya, this is a very bad budget. Bad ko no, very bad ang budget. Ti kung isipon naton sila ba ng budget nga ni, ang proseso sa budgetan na yun hindi ba nang ilig yan ang step by step o kung ang flow would be that kada departamento ma-request i-forward sa executive pagkatapos in return i-request man ina sang executive tartapan sa presidente sa nagauyat sang buon-buon o kung ang may access sa kaban. Ang may access sa kaban amo ang Congress. Kay ginambal ganit sa liberawa, Congress holds the power of the purse. So muna kung nga ang importante ang relasyones sa tunga sang executive kag sang legislative. Ay, abi nyo kung ano kapudureoso sa liberawa ang aton nga mga mamarida, ha? Nga request pa ng presidente sa ila, no? Sang budget sila ang nag-aprobar, no? Sila ang may poder sa liberawa sa pag-aprobar sang gina-request nga budget sang executive. Kasi 38 na sa aton sa nga pagpahalagan. Unang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Short of saying, poderoso sini bangod kay sila ang nag-aprobar. Pero ginapakomplaseran man sila sa presidente. Nator kung ikaw nag-ayo, dapat medyo deal or no deal man kamo sila mo. Medyo pasaburno ka man black. Nator ako bahala sa inyo. Amogid ina ang nagakatabo. Ang Malacanang nagayaob sa Kongreso kag ang Kongreso nagabisar sa Malacanang. Na 7:39. So this is a reaction from the presidential elder sister. Labi na gid ang parte si Ribarwa sa mga cuts o kon ang pag-slash, ang pagkapon, ang pag-utod sang budget nga ginproponer
para kuntani sa national subsidy sa PhilHealth. Also, ang budget cut sa Department of Education. By the way, pasalig na niya ni Presidente Marcos nga istoryahan nila kag he will try to reconsider. Pero ang pinaka daw masanimuot gid siya by the way, medyo magarot-garot ning partibra sa zero budget for national subsidy para sa PhilHealth. So, ari ang statement ni Senator Amy Marcos. This is a very bad budget. I am appealing to Executive Secretary Lucas Bersamin that they do not get my brother into trouble and force him to sign something questionable. This cannot be solved by a simple line veto. Kay nagligad, nagambal na si Presidente Marcos nga base i-exercise niya ang iya sininga veto power. Ang veto as in V-E-T-O, no, veto power sa Presidente. That is the authority of the President to not approve or reject, no, a law nga ginapapirmahan sa iya sa Congress. By the way, the budget is also a law. It is it becomes a law. It becomes the General Appropriations Act. No? Pero pwede man masupo mo bala nyo, pwede man masupo sang Kongreso ang Presidente, let's say, supposing in veto niya. And there are two ways, no? He vetoes the entire law or bill nga ginasumite sa iya, or he does a line veto, meaning hindi bilog, linya por linya lang. Mga seksyon na bida, mga artikulo sa isa seri ka ginaproponer nga kasuguan. So that is what is referred to as a line veto. Hindi pangkabilugan ang ginavito, kundi linya por linya lang. So muna ginatumod sini ni Senator Jaime Marcos nga hindi niya ini ma-resolver ining problema nga ni by a simple line veto. Damo pa ni hambal si Senator Jaime Marcos. Maan kung sino ginapabati-batian niya siniya. Siring sang kilala kung niya ba si pagkaisa niya man. Pagkaisa nila ni mo si Speaker Martin Romualdez kabay si nanay nila, si Anay First Lady Imelda, so ining hambal nga niya budlay ni very bad ining 2025 nga budget. Hindi niya masolbar ang mga isyu nga hindi masolbar sang simple lang line veto. Kaya tani ang akon na manghod ninyo papirmahon sa isa kabagay which will get him into trouble. Amo nang hambal ni Presidential Elder Sister Amy Marcos. Magulang ni siya mo kay Presidente Bongbong Marcos. Istoryahan tani karon banwa oras tala 7:42. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst. So live kita mga captions sa Project 5 so of Arevalo sa nagduntag nga sunog sa gabi. Bali tatlo ni kabalay ang damage, duha totally damaged, samtang isa partially damaged. So sa pagpamakot natin sa area nga program na ko sir. So sa pagpangusisa natin sa area ng caption nga ang kalayo nagsugod ni sa una nga balay. Amo ni siyang ginatutok natin mula sa ating nga Facebook Live ang medyo manubo-nubo ni siya bala kasi sa dito sa likod niya na amo ni siyang balay ni Belia Akla nga nagapanag iyak sa balay nga kung sa diin sa mga residente una nila nakita o nagsugod ang kalayo kag naglaton
sa kaiping niya nga balay dito sa likod pagid nga kaksyon. So bali sa pagpunsa naton nga nagaisano lang nga naga-star, nagatiner sa balay ang 70 anyos nga babayi diri sa ilang balay kag nagatulog na siya sa iyang kwarto sa second floor. Bali duha ni kapanalgan ang balay niya mga kaksyon kag dito siya sa second floor tulog sang nagluntad ni ang sunog. So second floor gini niya nakita ang kalayo. Sa likod niya ni nga kung sa ipin niya ni nga balay, second floor 2 story man siya mga kaksyon kag upos man. To national issues right now nga doon tutukan gid no sang mga kasimanwata to brang rekomendasyon sang Quad Committee. Apat ka mga komite ba nga nag-imbestigar sang apat tanan ka mga topiko. Ang ila sa nga mga parametro focused on 4 issues. Parte sa Pogo at ang ining negosyo sa mga inchik bla. Philippine offshore gaming operations. Napagid ang illegal drug trade, ang presensya sa Chinese criminal syndicate diri sa Pilipinas, kag ang madugo sa nga drug war sa Duterte administration. Ang katubtuban niya gani sa ang rekomendasyon na gudto nga magpasaka kaso sa man nga bigani namon in aid of legislation. Ngangwa sinisubong niya may rekomendasyon for prosecution. Hindi man na malain kung kinangalanon sa nga may pasabton. Ganing may mga implikasyon kang may impact iniban. Istoryahan tala na karon the other issue, of course, is ining nahanungod sa 2025 budget. Ay niya banwa sulok-sulok defense ni. Man lingawon man niya pilit ang tao. Ang kutob sa gutom, no? Kung serkos lang ang ihatag mo, hindi na maragook sulok-sulok niya sina. So dapat may paaman, no? Nga chibog. Nakita nyo ang racket. Ang sitwasyon subong sige gyapon ang pagpanagtag sang ayuda. Ayuda dire, ayuda dito, may ayuda sa babaw, may ayuda sa dalom. Pero sino ga panagtag? Amo ini ang isa sa mga ginmuno ni Senator Amy Marcos. Kung nga daw sining niya delikado ni. This is a very bad budget. Tanil yan din yung pagpapirmahon manghod ko da. Si Presidente Marcos, tanil yan din yung pagpapirmahon, no? Sa mga papeles, sa mga dokumento, like the 2025 budget, which would probably get him into trouble. Mga gurong protective instinct mula sa isa ka magulang sa manghod yan. Yan hindi nyo pagpapirmada kung karmotsing na dali niya. Hindi nyo pagpapirmahan niya manghod ko da. Aning ambal yaw. Dugari pabati tanaha. Pero mga snippets lang inibanwa. Mga rolipot, no? Mga bullets sang ginhambal ni Senator Amy Marcos. Siring niya ining budget nga ni. Nga ginapro-ara pa lang sa proposal stage subong kay pa may afirmahan sa presidente mo tani subong adlaw ganing suspend anay. Ining budget nga niya is an election budget. Sakam gid bullseye gid ba naman because it would be implemented ahead of the 2025 midterm elections. Man si Senator Amy lawig naman mo sa politika, no? Balan yan na kagi man congresswoman subong senador abot yan na kung politiko ka, why ka man sa may matago sa kapareho mo kay isa man lang naka-taktika, isa man lang naka-stratagem ang inyo sining ginistudyohan. Yan yung mga funding na sa damo liang mga proyekto is apparently up to the discretion of the lawmakers. May Senator may magpasakaili, no? Yan yung kwan election budget ni kay preparasyon ni para sa sunod tuig. Tapos ini mga proyekto ni nga ang may discretion sa aton pa may basbas ang may bendisyon, no? Mga lawmakers pareho ni
ining mga proyekto nga nagarakip sang iyasang DOH nga medical assistance for indigent patients. MAIP, MAIP, medical assistance for indigent patients. Abe, prangkahanay bita, sino ang determinada kung pwede, kung hindi, kamahatagan. Kay sino hangdo na dakirang lano nyo? Anaka politiko. Ang iya sang DSWD, nga ayuda para sa kapos ang kita o kon akap. AKAP, ayuda para sa kapos ang kita. Sino ga aprobar? Kung way ka bindisyon, kung way ka basbas, halin sa politiko, disgrasya ka, way ka man parte. Ano pagid niya? Dinin yung mga various infra projects niya sa DPWH, abots na. Kung si Senator Aimee Marcos pa, tini mo man ni mataguan, may konsiling Babe and the Woods, so kanang baguhanon, nga ni mo playbo ko neophyte. Tanda na ni tatay nila sa tore, presidente, gagmay pa ni sila, balo na sila. Abot sila na. Ngayon sos. Initanan mga laragway, inibanwas ang ginatawag patronage politics. Klaway, no? No, prinab lang nambal nila sa nga ginagisa kita sa aton kaugringon mantika, aton wawarts, ginahatag balik sa aton, kagli mo daw may kabalaslan pa ta, sa mga politiko. Grabe, no? Alam mo na, gapasalamat ka, prugay ka rin, imo man gali na. Suno, pagid kay Senator Aimee Marcos, unconstitutional ining gararapaw nga budget sa DPWH. No, kay hindi nga nga aton sa nga constitution, mga balkita nga unconstitutional, man say it goes against the Constitution. And the Constitution is the supreme law of the land. Wala sang kasuguan nga sarang mapasar kung ini nagasumpakilay o kung nagabalabag sa probisyon sang konstitusyon. So kung may ginaproponer abi nga kasuguan, dira mo na ginatakos maraton konstitusyonal ne o kung unconstitutional ne. Kung parangitan gani nga naga-contradict ini o kung nagabunggo man lang o kung nakasabding man lang sa probisyones ang konstitusyon, that law is going to be unconstitutional. Sa aton pa hindi pwede na, hindi ka pwede ka bunggo sa konstitusyon. Supreme law no? So, that is the benchmark. Dira ginatakos ang tanan-tanan sini nga kasuguan. Kita nyo kung unconstitutional, gina-question sa Korte Suprema, gina-scrap, hindi pwede ni. Unconstitutional ni. Puwerte ang porsa sa konstitusyon. Ang konstitusyon nagahambal nga dapat hatagan sang priority ang budget para sa edukasyon. Highest budgetary priority. May sugpon pa na gani, culture, the arts, science, and technology. May mga kamakama na da somewhere. Ti way maninambal nga dapat tatagan sang highest budgetary priority ang DPWH. Certainly importante ng mga proyekto, no? Kay ang karsada kung makarabot sa mga pasaramatan sa mga pigado na to. Kung ang proyekto farm to market roads. Sorry, Sorry daw nandan. So daw mo abi na mo farm to pocket roads. Farm to market roads gali. Sorry. Las 7:53 sa ato nga pagpananagan. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Nakadaranan kita bla kung kaysa sa mga tupi nga proyekto bla kita nyo. Nandan nga farm to pocket roads gali kay farm to market roads. Ang nga pasalamatan na, no? Ang pag-uswag dapat bit-bito naton kag i-deliver sang gobyerno sa mga kaumhan o kung sa mga banwa-banwa. Ti ujak-ujak man pumluyos na. Ay example sila, pero yun na, way sang una karasada da sa Leon. Ti subong sulhay na. Ti kundi proplakpak ujak-ujak man pumluyo, pasaramatan tama na. O galing, no, iamo nang hambal sang supreme law of the land sang konstitusyon nga dapat unahon gid ang edukasyon. Way man ginahambal nga hindi pagatagan budget
ang mga proyekto nga katulad sini because it contributes immensely, no, to the progress and development sa nga aton sa nga pungsod. Kundi pagtakawan, kung hindi pagtsupion, no, kung hindi pagporsentuhan sang mga tao sa gobyerno, o galing kay Doga Pangayo, kita siya Banwa Milagro, chimpos anyos niya, pamilyar naman kamo sa mga proyekto nga ginapaagi sa DPWH. Amo ganining malain, kay nablakon kay isang nang tunto-tunto kagid bala makoy, no? Tapos nagtarong ka na ang panulukan sa tao sa imo tunto gyapon. Away tanang gambal nga nagtarong ng ibanda sa DPWH, ha? But that is the danger, that is the risk. Sumpa ina sa mga tao nga nabilong sa mga departamento nga nabansagan, pinakakurap, isa sa pinakakurap nga departamento o kon ahensya sa gobyerno. Pilit mo man nga tarungon, pilit mo man nga disiplinahon, yan mo na kinaandan na ang perception sa taong mindset para sa isang tao, nyaway na, kawata na ng mga tao da. Di ka-unfair man kayo. No? Kapin pagidiya sa mga way man niya blaga pang sikiming, sa way man niya nag-intra, hindi bla? Nagtarong ka na, naman aton, di pa sumpa-sumpa ba, malusod aton, sumpa man, malusod man nga natungtungan ko subong, no? Kilatan man ko, no? Nagtarong ka rin man bala? O galing kiti, ano mo na, bikay, naanda niya isang tao mo? Kay may mga kay kon kay sabi every now and then may nagagurwa gyapon nga mga tsupi bla nga mga tao sa Department of Public Works and Highways. Tay amo na kon nga pero yun proyekto tar sa ungka flyover. Classic niya Banwa. Muna nga sining sa iban daw kabudlay abil niya patihan mo. Patay nga na banhaw daw mapati ka pa pero sining abing nagtarong. Ang ibanda sa DPWH do imposible. Ang patay nga nagbangon kay nabuhi makasining ka pa nga niya, it's a miracle, no? Do patihan mo pa milagro. Man ato nagkuana buhi liwat milagro, no? Na mapatihan mo pero sining abing nagtarong nga nagtinlo ang DPWH hindi magpati tao. No kay imposible gid bala. Nga tiyo lang tawan nyo bala reputasyon nila tawan nyo ang flyover. Ti gusto nyo pagidugang implo? O gusto nyo dira na lang? Kay daw atag naman kung gusto nyo pagid medyo duro-diretso ta sa unhan pagkatapos ang ungka flyover lang tawan nyo bala may aganan flyover pata. O base gusto nyo ipangtudlo ta isa-isa ang mga karsada nga san o lang yung simento subong ginabakbak naman nila kay niya may kwan ni expiration aton simento. Let's say nga klase ka simento na ang simento sa iban nga mga kontraktor do hindi man niya sila nga kada tuig o kada duwa ka tuig ginarungkab nga do gatiner man niya o hindi bla balikan tani oras tala 7:57 na. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang 4-letter release na talagang palakasan at lahat ay lumuluhod sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa BICAM report, yung tinatawag na various infrastructure project. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Sino talaga ang nasa likod ng VIP, ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin? Nandun sa inyong privilege speech kahapon, sabi nyo, sa pakiwari nyo, may nangyaring himala pagdating sa BICAM. Part ho kayo ng BICAM panel. Sa tingin nyo, sino ang involved? Sino ang nagkaroon ng kapabayaan? Bakit nakalusot? Yung sa tingin nyo yung mga himala na nangyari dyan sa 2025? Hindi ko alam kasi BICAM panel nga kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman ninyo yung sistema. Ako'y humingi ng tulong. Talaga umpisa pa lang, sinabi ko na. At sumulat ako
Formal akong sumulat sa ating SP, sa kay Chair, Grace po. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maaari, pwede ba? At tinanggap nila yung sulat ika-5 ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro ang BICAM conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung bilyon-bilyon. Wag naman yung nagugalanta na lang kaming lahat at biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtsagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka. Nako, ilang beses kami nagmi-meeting, formal meeting, 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD, baka tapos ilang meeting na informal, katutak na tawag, damakmak na papel. Abay, wala nang banggit ng akap, biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Wala sa prioridad ng Pangulo. Wala rin naman dun sa Congress version. Wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa BICAM? Nagulat naman ako at nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat. Dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Wag tayong magmumukhang tanga. Pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Noong November 28 yun. Tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila, magpipirmahan na. Sabi ko, asan report na mabasa man lang? Sabi nila, wala pa eh. Ganon. Ayoko na, natakot na ako. Dalam-dala na ako sa ganyang usapin. Gusto kong makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ang dokumento, paano ka naman pipirma? Ang takot mo lang. So, hindi na ako sumipot ng December 11, sa madaling sabi. At sa wakas, nung mga bandang 6:00 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko at doon nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung iba talaga hindi sila happy kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to, ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So, ma'am, si Senator... Kasi yung sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules pero nakaugalian na, tradisyon na at custom. So, ma'am, si Senator Grace Post, Chairman ng Committee on Finance, ang inyong inasahan, pinaglaban sana yung Senate version pagdating sa BICAM? Well, alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap. Basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga, hindi kami kasali. Yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. Pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayong advance copy or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go. Fearing that I would be compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pipilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganon. So, kung paano sa inyong best remedy, ibalik sa BICAM, direkta niyo na po ba nakausap si PBBM? Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana payuhan na lang. Kasi technically, tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa BICAM kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Ang nangyari dun sa Seafarers Act, nakakatuwa nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking kumbaga, tapos na. Biglang February 26 ng Lunes, ando na kami, 9:00 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta amendments. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping groups na umaalma sa napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at nakipagbunuan ulit September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done.
If we are determined to make a change in the budget, it can be done. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had a long purgatory of waiting, constantly renegotiating, and meeting with the BICAM, with the congressman, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. Halos ang taon yun eh. Tagal eh. Ma'am, do you have plan to personally talk to PBBM para sabihin yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating Public Works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP yung 4-piece, ginawa na nating for later release lahat ng Public Works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang eleksyon na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka eh. Pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Chis Escudero, inassure niya na yung 2025 BICAM report sumusuporta daw sa mga priorities. Senator Amy Sa Marcos. aking mahabang karanasan sa pagsusuri ng budget, this is talaga naman a very, very bad budget. Uy, kinakabahan. Mas alam ito ni Secretary Bersamin, ano? Article 14, Section 5 ng ating Konstitusyon, the state shall assign the highest budgetary priority to education. Ito ay labag sa Konstitusyon, labag sa ilang batas, at labag sa damdamin at pangangailangan ng tao. So, kinakailangan at humihingi nga ako na i-recommit na lamang sa BICAM. Ng mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Ito ni the ladies speaking some truth. May mentakbalo kung anong tinutuyo niya sa record sinino, but this is something nga dapat naton si Ribanwa pamatian gid ning nahambal ni Senator Amy Marcos. By the way, may nagapamangkot sining ating sa mga proyekto katulad sining palpak no sa DPWH. Why is it that very very seldom nga ginapasabat yan kamo gani daw ay kamo komentaryo sa mga kontraktor because we know what is wrong, no? Bala naton nga ang mga kontraktor are actually torn between the devil and the deep blue sea nga inambal niya maning expression ba ano-ano pilion mo abisa na dira, no? Because here's the case. Kung kontraktor ka, ang parangitanan mo, mga proyekto, and kalabanan sinibanwa nga mga kontraktor, nagasalig kang nagarely sa mga dragko, huge no? Projects by the government. Din gagi na, sabat, DPWH, di karong gusto mo nga i-ostracize kay mo ya. Nabalang daw mangin outcast ka. Di ka na mo pangontratas na. Example. Hindi man ta magpati nga ang IBC, wake balo, kung anong problema dira sa ungka flyover. Sa una, gambal man kitang iti dapat itugda nila da kung anong problema. No? O galing ang realidad sinadira banwa,
alang-alang man ang kontraktor da mag-usap sini Banwa sang kamatuoran. Alang-alang man kontraktor magprotiko sa nga mo na ibalaan yun, totoo lang mo na tabo. Mantan nyo makapangontrata pa na sila sunod. Sa lakton nga po lang the moment they do that. Sa panabuton, way na sila proyekto. No priyo lang na nag-suicide ka. No priyo lang na nga subong pa lang ginambalan mo nga. Away na, pierde na bang karote na ito negosyo. Daw priyo lang na nag-suicide ka. That is the truth. Amo nang realidad. Amo nang aling mo, daw ga batuan ang mga kontraktor perme. Balaan na nila, sugid lang away sila baloda. Atong palpal nga kabos. O galing, hindi na sila, kita nyo, ang nadiretsuhan sa to Banwa nga epektibo by design. Sa disenyo pa lang, dumduman nyo to mga soil testing, mga test nyo to. Di ba lang nga napurbahan na nga imbis amo ni dapat kadalom ang salop sang palpal nila da. Kabos! Huwag nila to nalam, utong ginatawag nga hard pan area, hindi naman sa nano mo kapalpag, sa nano mo dasok, hindi nagidbla, hindi nagid magungot, huwag na malabot. Lamsot sa lakton nga pulong, ang palpal, ang puntas ang palpal nila da, ang ginatongtongan, lamsot. Tinibla nga dito, pinangadaan sa design. Napamatudaan nga kabos. Way ganina na sila nila ginlantaw, mayo. Abilang taon tabi ko na nung ungutan sang palpal, tara. Gaed ka karbaw, ang ginpaungutan mo sang palpal, lapotyak. Tingnan ni gabuton ka karbaw ang palpal mo. It's as simple as that. It is as basic. It is as fundamental. Nga klase isang argumento. Inang natabo siya na dira sa ungkap na over. Ba't mo nagtig-ik ang IBC? Wala. Di may sindikatos babaw. Ano pa bitawag tas ni? Muna nga, gakapilitan ang mga kontraktor kumbuya sa DPWH. Not to mention the fact na may SOP nga daan. Pero na, kung ikaw kontraktor, mahatag ka na ito nga daan. Manuwi ka pa kapanukot, gahatag ka na, ginabansi mo na ito mo. Ano may kontrata? Way pa gani kabayad gobyerno sa imo na koleksyonan na sang mga dupang, sa mga tulisan sa DPWH. Hindi tanan, ha? Hindi tanan. Pero balaan nyo naman ang sistema, di ba? Sa mga malawig na nga mga pagtuon, halin pa sang early 1990s, ang Philippine Center for Investigative Journalism, or the PCAJ, has long established nga may pahamhamanay o kondit pa ba na naghalin ng tinagang SOP, kultura sang korupsyon sa mga programa infrastruktura sang gobyerno. Dugay na niya Banwa. Lawig-lawig na. Way pa matao, iban sa inyo da. Imagine nyo na, late 1980s, early 1990s na established na yan nga may amuna. So anong nagakatabo? Wala ka pa kapanukot, gabansi ka na to, hatag pahamham, gahatag ka na litson, ano pagid, perfume sa misis ang kusinoda, nga takaban sa ahensya, ano pagid, adamo lang rilo, kung kaysa gani sa lakyan, anything that you can imagine. Langit kag duta lang inimata, basi gani-gani gurong duta, basi ko nahatag man mo. Langit lang gurong inimatag sa kontraktor mo. Sa mga tulisan, sa ahensya, sa gobyerno nga na. Bala nyo man na, hindi bla? So kung ikaw kontraktor din man nabawion, budget ka man aton kabilyada, imbis nga mo ni, gamay-gamayan nyo lang. Niya kinakatag na tato, inaho, amo na lang ni. Sa 100 pesos na aton nga budget, natagan ko na to 20 sa ila. Ti pinabilin sa aton, 80. Ti ano pa ginansahon mo na dabi kung kontraktor ka? Hindi man na pwede nga hindi ka maginansya. Kaya negosyo man na imo mo. Ano ka, PCSO? Kaya kung negosyante ka nga way kaginansya, hindi ka negosyante. Ang tawag sa imo, charitable institution. Ano ka, PCSO, sweepstakes? Negosyante ka gani, kitiga galantaw ka man nga naton tilang tawadabi, magkaginansya patara. Anong matabo?
sa 100 pesos mong 20 na hatag mo na, ginausap na sa mga takaban ka mga tulisan, na pang nagtag na ni hasta kirida nila sina, nabakla na nila na lipstick. Ay, di blamugin man ang realidad. O ano nabilin sa kontraktor? 80 pesos. Sa 80 nga na, hindi man pwede nga siya na ginansya. Sa butang mo abi sa 80 nga na, maginansya man sabi, no? Butang mo na abi, 10 pesos. Kung gagmay lang, basi mapunder utok ta sa milyones lang. Sa piniso-piso lang, sin-sin lang aton. Ang 20 ato na to. Ang pulok pesos iyaman, pilabilin. Sa budget para sa proyektos, tinta. Te, ang mga lokal yung politiko, yabe, ang lagay dito lang, hindi kayo magatag sa lokal. Ay, abi nyo lang, damo niya banwa mo. Abi nyo madiritso lang sa pare. May alagyan ka pang sa kristal. Antis ka mga diritso sa langit. May alagyan ka pa mo. Hindi ka diritso sa langit. Kag sa himaya. Ano pagid? So kundi, na partida, butang tabi gamay-gamay lang. So 5 pesos. Pinabilin, Makoy? 20, tapos yung safety na nga lang siya sa mga kontraktor, 10 pesos, 30, tapos 5 pesos para sa mga lokal, so why ka na contingency da, butang tabi, solve na pila na to tanan, 20, 35, pilabilin, 65, di dapat na factor in mo pa na ang variable, which is ang saka panaog sa presyo sang materyales. And so, that is why, ladies and gentlemen, ang nagakatabo sinadra, imbis nga daw munik dako nga kabilya, amo na lang niyo, no? Makita nyo sa Facebook. Imbis nga daw malabot kon, ang kabilyada, no? Daw kamalingking na lang. Of course, we're trying to exaggerate. No? Hindi man amo na. No? Pero you get the point. No, makumalin butkon, marabutkon nga kabilya, golpeada lang, nag-amo na lang ni Dako, nagkamalingking na lang. Because hindi gani pwede nga way ginansyang kontraktor. And so therefore, mixklada. Ano nga ni mixklada? Tibutan tarabi, 1, 2, 3. Isa ka bag, sa 2 ka bag, 3, 1, 2, 3. Ngayon mo lang na dakwan. Way ka mo to chok. Chok na lang, man kung pwede pa gani labhang na lang mo. Tono katabo, aga kabiak na yun aton na karsada. Temprano pa. Way pa gani magsukat 2 tuig, 1 tuig, inabakbak na naman. Kay liwat, the cycle will go all over again. Ano naman matabo? Parte ano naman liwat? 20 naman imo, 10 naman akon, 5 naman ila. Kita nyo? Nga ang may expiration kuno ang simento. Kay libogulo nyo, kung Koreano maghimo, kung iya proyekto sang hapon, nga way man gatukalaw, way man galitikaw, kag kung maglitik, man dugay-dugay yaw. Pero kung pahilabta na gani isang Pinoy, way gani magduwa ka tuig, galilitik na dayon. Agyan jotay nga danaw, dayon nakagikab sa aton nga mga karsada, back na naman. Nga, mga nga balta, the cycle is going to start all over again. 20 naman inyo, 10 naman akon, 5 naman ila. Kamote na lang inyo. 65 pesos na bilhin sa proyekto. Simple-simple na ng apartihan na ang adjustment pada sa presyo sa mga materyales, no? Kung sa bagay malawig nyo naman ibanwa nga naintindihan, ang hindi talang niya lubos nga maintindihan. Kung nga nagapadayon, nga way grabe may nagsupok, daw puro man matinlo, pasugiron niya, hindi matiin nyo bla mga kongresista, ka mga senador, kon pasugiron bla. Ano nga, we cannot tolerate this. No, this is wrong. To borrow the words of Mayor Terñas, dapuga. Wrong lang na kung pananglitan nga wala sa interes nyo, pero natawan nyo, blo? Nga hindi mamuklat sang mga congressmen nato ng ilang karimutaw sa realidad nga ginchopi kita sa ungka flyover.
Why pata kalabot sa Aganan flyover, ha? We are being fooled on an almost daily basis. Every time ang labay ka mo da, dumduman nyo niyo, gingaga, nila kami. Kada labay nyo da. No? Tigaling kay, manabaw man ang kalipayan, tano mga kabataan, gagmay kita, paumumon kita, lulipap, okay na. Mana nagligad ang ambalta sa ambal ni Stalin niya. Natestingan ko na. Diktador ni mo si Stalin, di ba? Pero Joseph, sining niya natestingan ko na, natestingan niyo bala manok, himulbule niyo bala, hindi niyo pag-ihawa, himulbule niyo lang ubusan niyo, parong lang ibilin. Ang tao, sining daw parehas manok, himulbulan mo man, ubuson mo, tanan niya nga bulbol, pagkuruteng mo, no, kag patukaon mo siya, mabalik managyapon. Mapalapit managyapon. Pamanta ko daw mo kitas na, no. We forget so easily. Too easily. Madasig kita malipat. Jotay lang ang mga puro pahama, ginalingaw kita sa mga akap-akap nga niyo. Mga ano pa to nga mga uro ayaw dato, ay labot para pera para mga full 4 piece nga na. Mga niling naton, nadumduman parang pasakaan kaso, sanday digong, sino pa to, no? And it's not wrong if that is what is proper. No? Damo lang ato na tukiban, pero nga hindi tani ma-explicar ko nga nag-amuning ungka flyover out. Uy, manggalibog ulo nyo. Oras sa oras 8:20 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Because maraming nagbago from the budget request from the different departments, and we have to put it back in the same shape that we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power because tapos na sa BICAM. So na-approve na ng House, na-approve na ng Senado. Now it's up to us on how we regain control of the spending program. I cannot give you the details yet because that was, we are now, that is what we are doing. We are going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not. And that's what we will come up with. We were originally scheduled to sign into law the GAA tomorrow, 20th. Pero mukhang hindi kami matatapos pa at that time. So I cannot give you a date because it will take as long as it will take. But I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is as 1 hour, hindi lang sa diarrhea, pati man sa kasakit sang tiyan nga upod sini. New Diatabs Advance. Tapos ang diarrhea, tapos ang sakit sang tiyan with 2 capsules after first loose stool. Loperamide Simeticone is the generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Bilang isa ka lalaki, may yara kita sang nagkalain-lain nga papel kag responsibilidad sa trabaho, sa aton pamilya kag sa mga pinalangga. Dapat kondisyon ang aton siningalawas, pero kung kaysa, ginakulang ang aton stamina. Ini si Aksyon Chris Anam Robles. Gintistingan ko ang Max Vit. May ara ini 19 ka multivitamin
vitamins, minerals, royal jelly, kag ginseng. Mataas ang level sang royal jelly and ginseng nga nagabulig para kumpleto ang stamina ko. Hindi lang stamina sang lawas, pati stamina sang utok kag para sa anggaanay versus non-use and with proper diet and exercise. Subong, maubra ko na ang mga kinanglan ko ubrahon. Testingi ang Max Vet ini si Aksyon Chris Anam Robles. Mabakal ini sa mga suki mo nga mga butika. 16 pesos SRP lang kada capsule. Sulit, alagang, yun nilabyan. If symptoms persist, consult your doctor. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. It's time I tell you a story about two brothers. My name is Mufasa. My name is Taka. He's going to start a new kingdom. Come with us. There will be one Lion King. We have to carry on. We owe that to each other. We're trapped! Get ready to run! I never signed up for this! We must fight together. Disney's Mufasa, The Lion King, is now showing in cinemas. Book your tickets now. May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Right med. Pag may check, that's the right one. The right one is right med. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Laging pagod sa trabaho at kulang sa pahinga? Ayon sa mga pag-aaral, pwede itong magsanhi ng kakulangan ng sustansya na maaaring magdulot ng alta presyon, mataas na blood sugar, pati paghina ng resistensya. Makakatulong ang pag-inom ng Centrum Advance araw-araw, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Ang Centrum Advance ay complete from A to Zinc, tulong sa malusog na puso, normal blood pressure at blood sugar. Tulong din para sa energy at resistensya. Simula edad 20 pataas, alagaan ang katawan, kasama ang Centrum Advance. This has been Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance every day. Aksyon Radyo! Oras sa panahon na 8:26. Abalik sa aton sa iba nga pangaragad kaginagin sampulanta, no? Lipot lang excerpt sa statement ni Presidential Elder Sister Aimee Marcos, Senator Aimee Marcos. Ang komento niya parte sa proposed 2025 national budget. Ang tawag niya very, very bad. Duwagid ka very mo. Abi ko gani, primero isa lang. Inaabi ko gani, very bad lang. Very, very bad budget. No? Number one niya daw, unconstitutional now. Niya mas taas din mo niya kakita nga sa konstitusyon na nahambal. Ang highest, ang superlative, no? Highest budgetary priority should be given to education and some other things, culture and the arts, science and technology, etc., etc. Di isa subong nga budget, sige na proponer nga budget, may pinakataas nga budget, di PWH. 1.113 trillion kumpara mo sa 925 billion sang DepEd. Gabi no, di PWH no? So, that's one point. Unconstitutional. Number two, kung nga nahambal ni Senator Aimee Marcos, yan very, very bad. May mga pondo o budget ng pagpanagtag, nag-promote sa ginatawag sa mga patronage politics. Nga dapat mabisa ka ba sa politiko para nga maka-avail ka para sa imo kong guringon sa benepisyo nga katulad sini. Ini mga
dole out balay na ining mga tublagi ng monitor ganito mga akap-akap, mga ayuda projects bala. Man sang una ang kutob sa mga may edad-edad na guro dumduman yun no. Ang tawag sini pork barrel mo. Gindi mo na sini banwa. Ginpakamalaot sang publiko. Sa punto nga iban nga ni sadto nga mga senador na-give up sa ila sini nga pork barrel. Amo ning tawag sa una pork barrel. Ginahatag ini sa mga congressmen kag mga senador. Kag kuno abe ginabutang nila ini sa mga priority projects sa ilang mga distrito. Di promo man gapon. Nauso tong mga footwalk, mga waiting shed. Ano untat man sa uli, kiti puno na waiting shed mo. Hasta nga sa uli, lain naman. Damo lang ni siya na madumduman. Sang uli, nag-evolve ini. Intawag naman nila PDAF or Priority Development Assistance Fund. Lain nga pangalan, pero ang konsepto, amo man gyapon. Te ang pinakaulihin niya sinibanwa, nga incarnation, amo ining ginatawag subong nga ayuda. Ayuda dire, ayuda didto, ayuda mo, ayuda niya, ayuda para sa tanan-tanan. Nga uyon sang politiko hatagan. Te, lantawan niya be, pakta niya be kung ano kondisyon sinadra. Hatagan ta ka tapos dito kaspiak mabuto din mga gisman. Oras sa banyo, alas 8:30. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Kadwa tong rason no ni Senator Amy Marcos. Napagid. Duwa lang anay dara na tanay kuro kutob no. Sining ni Senator Amy Marcos. Niya, I am in a state of confusion. Niya, confused ko. Libog ulo ko. No. And abject ignorance as to who is responsible for all this. Yung ikubalus niya, we were not consulted on these drastic changes. This is a big shame. Yan dako kawianan eh. And this will only cause trouble in 2025. People will be begging from politicians to help with this budget. Ate mamobod politikos ni. Do bibi kita sini mga manok kag pato. No? Paano nga magkuruting sang pato? Ano? Amuhon mo lang na kuruting na yon. Ari ay. Bebe, plus tarbi kung paano ka magkuruting. Kuruting sa manok. Sa pato, ano. Palibugon ko pagidolo nyo nga dua. Pato pa lang na. Oy, sa bibi. Way, makamukbalo. Sa ostrich. Sa manok, kuruting. Sa buhaya. Hindi nyo na pagpaligbi, kabisanuan nyo ginakuruting, palapit na. Oras sa banwa, alas 8:32 sa atong Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Dahil hindi tagin malikawan nga magpalawig sini Banwano sa pagtalakay sining isyu nga ni. Kaya this is getting to be very, very important. No? Every passing day, dapat ginatutukan ta ni Banwa. Dapat mangin interesado kita sinadari Banwa. No, kapalaran taman mo. Reklamo kamo ay mag-us-us presyo sang bugas. Reklamo kamo ni partisa mo ni moto. Pero ini pabayaan ta lang araw-araw para mantinyo. Malanyo may sabat ang pakaisa. Speaker Martin Romualdez sabat. Amo gani ko kung kaysa ni ko gasuspitso ko inaway ni magpakaisa mo. Manta ko may bunggod-bunggod ni si Aimee, Senator Aimee, kay Speaker Martin Romualdez mo. Nanigireklamo na to si Senator Aimee mo niya, sala ni, terrible niya, this is a big shame. No, niyan dako kayo kahuyanan ni. Very, very bad budget ni. No, niya sa palaboton sa to, gamiton niya sa mga politiko,
mamubod ni sila kurutingon nilang pumuruyo. Siling ni 2890 niya kung para ko na sa bibir ni bibi kung sapato ko pato. Actually batian ko na sapato. Pato na pwede na. Wala pa ning apiti na yung saot. May ara na yung pato ha. Wala pa niyang mga apiti na kasi no ganina. Inang kanta nila ni Bruno Mars bla no. Wala pa na yan. Ano mga apiti may ara na iya sang pato. Ha? Nabatian ko na iya. Ang manok ti kruting. Hindi bla? Ang bibi nilang ko sure ha. Pero mga buhayaw yan na yung ginakuruting. Bisan kung kising natabog mo na ganun, palapit gapon eh. Hindi na niya kinanglanon yung kurutingon pa oras 8:34. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Nagka-intriga lang ta because if the presidential elder sister can say this, no? And amo ganing ambal naton sir kaginaban, the lady is speaking some truth. No? It would be very, very bad para sa aton. Kung di naton pagpamatian, ini ang kamaturan nga ni. No? Ba siguro, hindi man kamuya kauyon, no? Kay Senator Amy Marcos. But you know, hindi niya banwa siling pauyon-uyon. Kay kung ang ginamuno niya kamaturan, regardless sa kung ano man niya ang aton sining personal nga panulukan sa iya, kung kamaturan man ang ginahambal niya, para sa ako niya banwa, I will still recognize the truth. Kagang realidad nga ginahambal niya. Di may ayo gani siya kay Executive Secretary Lucas Bersamin niya. Secretary niya, hindi man niya pag-ibutang niya sa lang-alang. Hindi man pag-ibutang sa intonses niya manghod ko. No? This is a very, very bad budget. I am appealing to Executive Secretary Lucas Bersamin that they do not get my brother into trouble and force him to sign something questionable. Tapos naman, I'm in a state of confusion and abject ignorance as to who is responsible for all this. Niya, kubalos niya, libugulo ko. No, ignorante ko sini. We were not consulted on this drastic changes. May buot siyang balonaw? Huwag naman ninyo ipahamak yung aking kapatid. Huwag naman ninyo ipapasok at pipilitin to have a na look pirmahan yung because alanganin. maraming This is talaga nagbago naman from very bad from the budget request from the different Talagang departments. ito ay, And labag sa we have to konstitusyon, put it labag back sa in the same shape ilang that we batas, had first requested. at labag sa damdamin at So pangangailangan unfortunately, ng tao. we are only left now. I am only left now with the veto power because tapos na sa BICAM. So na-approve na ng House, na-approve na ng Senado. Now it's up to us on how we regain control of the spending program. I cannot give you the details yet because that was we are now, that is what we are doing. We are going through item by item, line by line to see what is priority and what is not. And that's what we will come up with. We were originally scheduled to sign into law the GAA tomorrow, 20th. Pero mukhang hindi kami matatapos pa at that time. So I cannot give you a date because it will take as long as it will take. But I want to be very, very sure that the budget for 2025 is ng DBM para makakuha ng project. Secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project na pinasok na sa insertion. Because yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang kailangan, baka yung iba hindi naman kailangan pwedeng i-defer. Yung iba walang masyadong. We are starting to see some project proposals that do not have
the appropriate, walang program of work, walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung ano, saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Maging maliwanag. Hindi naman, it's not as if that hindi naman tayo nagkaroon ng napakalaking budget napakalaking budget na savings. Hindi nga kulang-kulang Kaya kailangan maingat tayo kasi yung ginagastos dyan, At nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat. Dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Wag tayong magmumukhang tanga. Pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Noong November 28 yun. Tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila magpipirmahan na. Sabi ko, asan report na mabasa man lang? Sabi nila, wala pa ganon. Ayoko na, natakot na ako. Dalam-dala na ako sa ganyang usapin. Gusto ko makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ang dokumento, paano ka naman pipirma? Ang takot mo lang. So, hindi na ako sumipot ng December 11, sa madaling sabi. At sa wakas, nung mga bandang alas 6 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko. At doon, nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko, yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung iba talaga, hindi sila happy. Kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to, ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So, ma'am, si Senator... Kasi yung... sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules, pero nakaugalian na, tradisyon na at custom. So, ma'am, si Senator Grace Post, Chairman ng Committee on Finance, ang inyong inasahan, pinaglaban sana yung Senate version pagdating sa BICAM? Well, alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap. Basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga, hindi kami kasali. Yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. Pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayong advance copy or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go, fearing that I would be compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pipilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganun. So, magkumpara sa inyong best remedy, ibalik sa BICAM, direkta nyo na po ba nakausap si PBBM? Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana payuhan na lang. Kasi technically, tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa BICAM kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Ang nangyari dun sa Seafarers Act, nakakatuwa nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking kumbaga, tapos na. Biglang February 26 ng Lunes, ando na kami, alas 9 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta Amendments. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping groups na umaalma sa napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at nakipagbunuan ulit September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done. If we are determined to make a change in the budget, it can be done. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had a long purgatory of waiting, constantly renegotiating, and meeting with the BICAM, with the congressman, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. Halos ang taon yun tagal Ma'am, do you have plan to personally talk to PBBM para sabihin yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin
kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating Public Works, DBM lalo, kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP, yung 4Ps, ginawa na nating for later release lahat ng Public Works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang eleksyon na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Chis Escudero, inassure niya na yung 2025 BICAM report sumusuporta daw sa mga priority programs and projects ng administrasyon dahil dapat daw suportahan yung administrasyon considering na ganun kalaki ang naging yung nung signing na ng BICAM report. Hindi ko kasi narinig si SP. Hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig niya sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, tama naman yung sinasabi niya. Wala naman dun sa NEP. Wala naman dun sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me. At saka, nagulat na lang dun sa BICAM, di ibibito daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko. Sakto naman yung sinasabi niya. At gusto ko sana balikan Section 25. Hindi ko nabanggit sa speech ko. Article 6, ang haba na tinititigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi. Pero yung Section 25, tungkol sa budget yan, sa Constitution, ang liwaliwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? And then, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation. Wala nga particular Various infrastructure projects. Pipirma ka ba ng ganun? Ano yung various na yon? Ito, pag tinanong mo, di ko alam various infrastructure projects, BIP nga Nagkakamali siya tuloy lahat. Ngayon, tapos the procedure in approving appropriations shall strictly follow the procedure for approving appropriations. Walang lihim, walang dilim sa ating saligang batas. Our Constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very clear-cut. It instructs us exactly what to do, and it's very, very clear that there appear to be violations. So, may basis kung sakaling may question sa Korte Suprema sa yung provision ng 2025 budget man. Sana wag na tayo mauwi doon. Sa totoo lang, yung kinautasan naman, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating 4Ps? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yan pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ng paraan. Kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwian natin. At saka yung ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung pakiusapan na nangyari dati nung hindi katanggap-tanggap yung ilang batas nung nakaraang taon. Ma'am, doon sa 2024 budget, disappointed ka rin, na-surprise ka rin dahil may mga insertion pagdating sa BICAM, di ba? May mga isiningit itong AKAP, yung pondo sa PI, sa COMELEC. So, kung ikukumpara dito sa 2025 budget, mas
matindi sabi niya, very bad budget itong Very bad Mas budget matindi ba? talaga. Mas masama ba? Mas worst ba itong 2025 budget kumpara sa Alas 8:48 na. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Ito niya, ayuda niya ba? Simple man lang mo. Garamito niya sang mga politiko para makasecure sang boto para sila ko ganyan. Eleksyon sunod tuig. Man nang diriya sa lokal, di may pamaagi man kadumduman yun yung mga juro job hire nga So, sa local government units, ang pwede mo diya magamit para nga alam ng mga politiko ba no? Di na binilakwaon na naman yung ila to yung personal ang gamito nila. So, ang expenses para nga mapasiguro nga may wawat sila para ipanagtag sa mga botante sa lokal, no? Sa mga LGUs, juro job hire, niya kapag kubala sa imo, niya tapos eleksyon, padag-anyo lang ko na kubala na abot siya naman di ba? Ang ayuda naman niya, ining mga AX, kag kung ano-ano pada, ano to ganing isa, akap. Mut na sa sunod, ano naman yung ilang, kuana, nga himuon nga akronema. May MAIP, may AKAP, may AX, may purpose, kag kung ano-ano na lang. Ti pamubod niya banwa, panguruting niya. Ang problema, manabi, banwa kay siguro, halin sang una, mugin manino. Ang taktika gin man niya sa mga politiko is, kung obserbahan nyo lang deprive people of their faculties to think clearly. How do you do that? Ay pagutman mo tao, no? Kung gutom na mo niya, tara sa hangin ulo ya. Galiro-liro pinsan sa panumdumayo. So hindi siya pwede makapanumdum parte sa mga kinamatarong niya, sa iyang ning mga medyo intangible pero importante nga mga konsepto bla, freedom, no? Etc. etc. Because you can only think of these things the moment you've already went beyond and have already satisfied your basic needs. So basically, if you deprive people of their basic needs, anong basic needs? Tsibog o pagkaon, ano gani? Food, clothing, shelter, and so on and so forth. Never mind sa mga medyo mataas-taas sa itong mga social acceptance, etc. etc. na. Pinaka-basic food. Kung wala food, liro-liro, hindi lang sulok-sulok, nag-walk sulok-sulok mo, liro-liro utok mo. So, hindi ka na makapanumdum pa sa mga bagay-bagay. Yung pinakauna nga prioridad, tsibog. So, para nga mapabilin ko nga dependent ka sa akon kung politiko ako, I will not address the issues parte sa pagkaon. Like, paulihi ko lang na yan, parte sa presyo ng bugas. May na, gutom ka mo pirme. Ano pa? I will not give priority to agriculture. Para nga bisan kamuti lang, kung ano-ano da, bala tinyo dyan, no? Para nga kung gutom kamuti, kung hindi ka mo kapanumdum sa hindi ka mo mag-alam, kung mango ka mo, kundi hapos ka mo tuntuhon. Simple, hindi bla? These are basic truths sa aton nga pagpangabuhi. Muna kung nga kung hindi gani, bangag ka mo da perme, brahan ko ba, wala medyo every now and then, maparade-raid lang ko da, sang palapta siya bu. Damo panaligban, damo problema. Kay kung edukado ang tao, busog ang tao, edukado ang tao, mahapos nila madumduman nga, ay, daw ginatupi kita, daw ginatunto kita sa mga lideres na to sa babaw. So what do you do kung nato ka sa babaw? You make people ignorant of their basic rights.
And then every now and then, kuno medyo magkinagula na sila, pamubod ka naman. Ano medyo maggarot-garot na tos dalom kay may nagatsabaw na to be. Let's say, karon may isa to be nga daw naka-insindi na. So what do you do? Bubod ka naman. Manaton, traidor ni si Kwan, iyala na interes. No? Hiloan mong pinsar sa mga ginagutom. Tao, kung ginagutom, tapos ikaw ang may ginauyatan nga tinapay. Ang isa to, ang inabit-bit siya nga kausa, ideya lang, tsuriya kag konsepto. Then may mapalapit tao. Sa tunga sa nagapanguroteng nga nagapamubod. Kag atong mahatag bisang bakuna sa manok. May bakuna man manok. Tisingin nyo lang, tisingin nyo ba, panguroting ka mo manok, kay may injection ka mo sila, kagatong nga panguroting nga mahatag mais, din mapalapit manok. Naman laban ko, kung amo nakagamay sang ulo sa manok, minisig gamay utok yan na da. Siguro, basi kung mahambal manok kayog ka. Nugay na yung tuon mo pa kami. Ang gabit-bit ya sang bakuna, para sa ila, kontra sa kung ano-ano nga baratian, yuga, hindi ko din palapit. Dito na siya mapalapit sa nagabit-bit mais. So, realidad iniban ma. Sang pamulitika tadi sa Pilipinas. All the better for politicians, for people to be hungry. No. Mas favorable para sa mga politiko nung gutom ang tao. And when they are hungry, kag sila gauyat tinapay, sila na ang may access sa inugbubod. Sino pamanta nyo madaog? Amo tong nagabit-bit bakuna sa manok o kung ato nagapanguroting nga may mais. Oras ba na 8:55? Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Ayos lang, basta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa malasakit, sa ating mga kababayan. Salamat sa pagtindig sa katotohanan. This is not just another session day. Today is an opportunity to reflect on the year that was. A year of challenges, triumphs, and unrelenting hope. It's a privilege to stand before you, representing a chamber united not just by the authority vested in us, but by the Constitution, but by the collective will to serve the Filipino people. Every single one of us here today has carried a burden, some heavier than others, but all for the singular purpose of uplifting the lives of our fellow Filipinos. Let me take you on a journey as we look back at the immense strides we've made, the battles we've fought together, and the victories that we now celebrate as one house and one nation. When we began this legislative year, we were faced with an uphill battle. Inflation bore down on every Filipino household. Global conflicts sent ripple effects across our shores, and calamities tested us and the resilience of our nation. In an unprecedented and unforeseen turn of events, we were confronted with and tackled matters that may have been the most contentious, grave, and intricate issues of our time. On top of that, climate events and movements in the global market set us back in our targets as these unexpected circumstances demanded our immediate action. Yet, we persevered together. We tackled these challenges head-on, driven by unwavering commitment to the Filipino people. Despite efforts to dim the light on this dignified institution, we held our ground. We refused to be defeated by false accusations and malicious maneuvers driven by self-interest, selfishness, and greed. I have seen the extraordinary resilience of our members. Despite the pressures of legislation and the complexities of the issues that we face and the often painful decisions we must make, you, my colleagues,
have never wavered. Thank you. No doubt you have worked tirelessly to address the needs of your constituents, sacrificing time with your families and personal comforts to ensure that no Filipino is left behind. It is not easy to be in public service, but it is in moments like these when the results of our labor manifest in the improved lives of our people that make it all worthwhile. My dear colleagues, your resilience and determination were beyond measure. Throughout this period, we have successfully demonstrated our ability to act decisively and inclusively. Despite the pressures, obstacles, and overbearing weight of our tasks, we never backed down in our commitment to improve the lives of the Filipino people and our respective constituents. This year further displayed the strength of our democracy as we chose to uphold justice, equity, and fairness. In other words, we matched these immense challenges with great achievements. As Mahatma Gandhi said, dignity of human nature requires that we must face the storms of life. And face the storms we did, intelligently, gallantly, and objectively, while relying on the fundamental principles of law. On this note, I would like to commend all the members for your inestimable contribution to this chamber. Thank you again. Your pivotal role in reshaping the course by which the House of Representatives conducts its work and redefining the future of our nation is by far exceptional. Your unwavering dedication to public service, eagerness to engage in debates and discussions, and mutual respect towards one another led the House of Representatives through the enactment of 71 national and 76 local laws since the opening of the 19th Congress. Today, let us celebrate our collective accomplishments, milestones that will leave an indelible mark on our nation's history. Our collaboration and tireless commitment to public service to achieve meaningful progress. The General Appropriations Act of 2025, which we ratified on December 11, is a testament to our commitment to prioritizing the welfare of our people. This is not just a budget. It is a blueprint of hope. It ensures funding for vital programs that bolster economic recovery, create jobs, and provide much-needed relief for struggling families. It is the cornerstone upon which the government operates, the key to supporting President Ferdinand R. Marcos Jr. in his Bagong Pilipinas program. With the approval of the 2025 GAA, we will be more capable of advocating for the concerns of the underprivileged, pursuing justice for the downtrodden, and formulating policies that foster equality and dignity for all citizens. We ensure that every sector is supported, from agriculture to education, from healthcare to infrastructure. This budget reflects the pulse of the nation, responding to the immediate needs of our people while laying the groundwork for a sustainable future. Alam ng bawat pamilyang Pilipino, mahirap pagkasyahin ang budget para sa araw-araw na kailangan. Bawat miyembro ng pamilya may reklamo sa budget na nakalaan sa kanya. Pero sa kabuuan, ang desisyon ng pamilya ay para sa isang budget na makakabuti para sa lahat. And the same goes for the 2025 General Appropriations Act. While not everyone may be satisfied with the 2025 national budget, it is a budget that mirrors the true needs of our people, not just for daily survival, but for building a stronger foundation for a brighter and better future. Ang budget na ibinigay natin sa mga departments at agencies, yun lang kaya nilang gastusin sa loob ng isang taon, walang labis, walang kulang.
On our legislative duties, we have approved 60 out of the 64 common legislative CLA measures, demonstrating our resolve to deliver on our promises. I am proud to report that we successfully passed 27 out of the 28 priority measures identified by the Legislative Executive Development Advisory Council, the LEDAC, for passage by the end of the 19th Congress. These are not mere numbers. These are solutions to real problems faced by our constituents. Among these, I would like to highlight the National Land Use Act, which will pave the way for better land utilization and food security, and the Public-Private Partnership Act, which will attract investments and boost our... Oras sa panahon, alas 9:04 na. Kanisan by Aksyon Kenjo Terco. Hindi tabi sa we simply could not move on, no, and let go of this issue. Parte sa budget para banwa. Dugay ta na taring gusto ipautwas ni. Pangita lang ta timing, no? And kabay kung taning magsalop gid blaw, maabsorb gid naton. Because ining uro ayuda, AX, maip, purpis, ano pa gito, akap-akap. Ang tuyo ko no mag-ayuda. Ang hindi ta maintindihan, tingabi nga hindi ta na lang ni pag-idiretso sa tao. How? Siguro mabal ka mo, how di karabaw, di batutin? How? Ti kung punduhan na to na bidiretso sa ospital, no? And make access to healthcare available. Kung hindi kaya nga mangin available, affordable be, oh. Quality healthcare, by the way, Nga kinanglan no ni Yagi, tapan ni sa mga politiko man. Hindi mo lang ano kasimple. Food security, health, quality and affordable health services, employment. Hindi mo na ni kinanglan buburan pa, hindi ba? Sa aton pa, kung gasagod ka mo manok, kag daw lapad man ang lupa, free range lang, yun na pagbuburi. Ay na ng free range, balay palayaw lang. No? Ini nga siling ara, ikaw yung mabitbit, permi sang bubod. That's why we cannot understand, no? We're making politicians are making people dependent on them. That's why mas mayo nga mangu ang tao, ignorante ang tao, maluyang pumuluyo, no? Gutom ang pumuluyo, and so on and so forth. Balati anon ang pumuluyo. The better for politicians, the easier for them to control the people. Amo guro ni ay, no? Ang taktika. That way, assured ikaw nga kung maglabot na sa punto nga kinanglanon mo siya, manato na rin, may kwandeo. Hapos na lang manguruting sila. Oras sa panahon, oras 9:07. Life Extension Vitamin D3. Mayong adlaw sa aton nga makauturan, kag istoryahan naman naton ining problema sang kalabanan sa mga pasyente naton during this rainy season. Very common ang respiratory tract infections, ining pagduging sa mga bacterial viruses sa palibot naton nga posible makahatag sa aton sang infection. One thing nga aton gina-recommend, because we have seen a lot of evidences kag proof nga hindi lang sa mga pagtuon makabiyanan but sa mga testimonies mismo nga nagagamit sining aton nga produkto nga ginakampanya gid para sa tanan. Ang Life Extension Vitamin D3 research have said nga if ikaw may ara nga optimal vitamin D level, sarang niya mabudigan ang aton nga lawas to naturally produce ining mga antiviral and antibacterial properties nga sarang makadepensa sa aton nga lawas batok sa nanari-sari nga sahi sang infection. So ugulion ang paggamit adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. 100% ginhimo sa Estados Unidos, kag ang Life Extension Vitamin D3 gina-recommend or
gina-prescribe na sa aton nga mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco. Sa awa po naman ng Diyos, matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension is better than the other. Mary Ann Labaco, Dueñas, Iloilo. Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po? Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Para sa inyong mga panamangkutanon, text or call 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3 for longer life. If symptoms persist, consult your doctor. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Nagunagoy, check natin si Ribara sa Action Justice sa Bana Pamplona kasi Mayor Janet Cañas nagakabarakagid, no? Sa mga nagkananabo, balas ang tinalikdan siya nga mga inadlaw. We have, I think, tatlo tanang ka mga serye sa Ribara sa insidente nga nag-involve sa mga minor de edad. Medyo na-compound pa si Ribara ang problema kay o ko ng concern nga ni kay may simbang gabi. Subong mo, no? May misa di Galio, may misa sa kaagahon. Tiga tinirin-tirin mga minor de edad. Gabi nun anay sila, oh. Check ta si Matirong sa Aksyon Kenjo Terco sa mga insidente nga nag-involve sa mga minor de edad. Aksyon Kenjo! Tatlo ka mga insidente na record nato na Aksyon John Paul halin sa nag-umpisa ang simbang gabi o ko na misa di Galio nga ginakaulamiran sa mga minor de edad. Una diri sa December 16, mga alas 6 ang aga dito sa may Lopez High na La Paz, no? Nagapapauli ni ang biktima nga 16 anyos sa nakitaan siya sang suspect nga 15 anyos. Tapos ginsundan niya upod sa tatlo pagit ka mga minor de edad kag ginbuno sa likod. Naigo siya sa likod kag sa investigasyon sa pulis dumot ang ila ginalantaw sina diri nga rason. May mga old grudges ni mga minor de edad. Pinagalin ang biktima, Aksyon Kenjo? Simbahan, Aksyon na dyan po. Ang suspect, aralan niya sa way magsimba. Oo. Way siya magsimba o basi ko nagsimba na sa rangay, pangiyon niya nga daan tawad ang himuon niya. Way siya magaling simbahan, anong plastada? Sa plaza ni sila dampi na ganilagaw mo, kiti ang simbahan na sa buksang plaza. Ang information nga ang biktima yan naghalin sa simbahan, nagapapuli. Samta nagapapuli siya, nakitaan siya sa minor. Hindi raman mismo lapit sa simbahan. Ang biktima, pilang edad? Minor? 16 anyos. Minor de edad. Ang suspect? 15 anyos. Ba, rabi sila subong, no? 15 ang biktima, 16. Ang biktima, 16. Ang suspect, 15. Lunsay, tanan minor de edad. Sang imbukadagid. Yes. Sang simbang gabi. December 16, Aksyon Kenjo. Yes. Okay. Next. December 17, na 5:50 sa kaagahon, dira sa may Mulo Plaza naman ni natabo. Tapos ng misa, may nagrambol nga duwa ka grupo. Nagresponde ang pulis kaya binila irinaway lang gid ang natabo sa uli na hibaluan nga may nabunan nga 16 anyos nga solterito naigo man sa likod minor de edad man ang suspect. So minor ang biktima, minor man ang suspect. Yes, pero ang suspect may upod nga 18 years old. Hindi, pero ang ako niya mangkot ang suspect gid. Yes. Ay gid ko mamangkot sa mga upod diha kay basi karon kun may 60 anyos ang upod, ang suspect 16. minor. Yes, 16. Ang biktima, minor. Lain naman yung asugilanon kung may upod siya nga 70 anyos. Dali ka ng Aksyon Kenjo, oras ta, alas 9:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Champion detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. 40D
40D. Help slow down body aging with the new 40D 2000. MaxVit, for the man na may MaxVit gigil. Hemorrhage FA. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemorrhage FA, the blood vitamin. Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs. Mabilis magpagaling ng ubo. Rexidol Forte. Mas dasig banat sa bughat nga may upod sakit. Mas saboroso nga lutong Pinoy. Sa Bugoy Seafood Restaurant. Good food. Best view. Clean and green at Bugoy Seafood Restaurant. Located at Coastal Road, Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. For reservation, contact 0961-204-1072 or 0915-391-6222. Bugoy Seafood Restaurant. Tilawi ang ginpanamit. Right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right med ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Right Med. Pag may check, that's the right one. The right one is Right Med. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Good para dumit masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang On record, the impeachment complaint is filed by a group of complainants. We have priests from the Diocese of Novaliches. We have priests from the Order of Carmelites. We have priests from the Congregation of the Mission. We also have lawyers from the Union of People's Lawyers of Mindanao. We also have Ma'am Pinky. Stand up for God. Okay, your name is? Pinky. Ma'am Pinky Tan. Pinky Tam. This is the third complaint. The grounds for the impeachment invoked by the complainants are the following. Number one, culpable violation of the Constitution. We also have the ground bribery. We also have the ground graft and corruption, plunder, malversation, and technical malversation. Ultimately, the ultimate ground is betrayal of public trusts. Sir, sino nag-endorse na congressman? It would be Congressman Bordado and Colyada. May we know the full name of the congressman? So we have the endorsement of Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur and Representative Lex Anthony Chris Colyada, a party list representative.
Okay, so as to that, so I think we leave that to the complainants and the congressman. But the fact is we have these two endorsements. Okay, so the impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. We have instances of the same individuals receiving money from the public, but these individuals use different signatures. So the complainants believe that these disbursements were in fact illegal. And we believe, the complainants believe, these acts of the Vice President constitute grounds for her impeachment as the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Sir, ilan yung complainant? Okay, we have 12. We have 12 complainants, and we have the Union of People's Lawyers of Mindanao, which is an aggregation of lawyers and legal workers based in Mindanao, composed of around 100 members. That's what I was told, yes. Sir, if you don't mind, your full name, please. So my full name is, I am Attorney Amando Virgil de Ligutan. I am a lawyer from Cebu, tasked by the complainants in drafting these complaints. What makes this complaint different from the two already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. Not only legal, constitutional, it's now their moral duty to do so. All right? So we'll be giving you a copy of the impeachment complaint. I think you can get a copy from the media, okay? So that would be all for this morning. Thank you so much. Maraming salamat. Okay. Sige, sige. This is the third impeachment complaint on record. The impeachment complaint is filed by a group of complainants. We have priests from the Diocese of Novaliches. We have priests from the Order of Carmelites. We have priests from the Congregation of the Mission. We also have lawyers from the Union of People's Lawyers of Mindanao. We also have Ma'am Pinky. Stand up for the... Okay, your name is? Pinky. Ma'am Pinky Tan. Pinky Tam. This is the third complaint. The grounds for the impeachment invoked by the complainants are the following. Number one, culpable violation of the Constitution. We also have the ground bribery. We also have the ground graft and corruption, plunder, malversation, and technical malversation. Ultimately, the ultimate ground is betrayal of public trusts. Sir, sinong nag-endorse na congressman? It would be Congressman Bordado and Colyada. May we know the full name of the congressman? So we have the endorsement of Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur and Representative Lex Anthony Chris Colyada, a party list representative. Okay, so as to that, I think we leave that to the complainants and the congressman. But the fact is we have these two endorsements. Okay. So the impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed
the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. We have instances of the same individuals receiving money from the public, but these individuals use different signatures. So the complainants believe that these disbursements were in fact illegal. And we believe, the complainants believe, these acts of the Vice President constitute grounds for her impeachment as the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Sir, ilan yung complainant? Okay, we have 12. We have 12 complainants, and we have the Union of People's Lawyers of Mindanao, which is an aggregation of lawyers and legal workers based in Mindanao, composed of around 100 members. That's what I was told, yes. Sir, if you don't mind, your full name, please. So my full name is, I am Attorney Amando Virgil de Ligutan. I am a lawyer from Cebu, finance in drafting these complaints. What makes this complaint different from the two already filed impeachment complaints is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. Not only legal, constitutional, it's now their moral duty to do so. All right? So we'll be giving you a copy of Aksyon Hotline! Ang Republic Act 6713, ukon, an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Nagamando sa mga opisyal kag empleyado sang gobyerno sang maabdig, matinahuron, kag bastante nga pagserbisyo sa publiko sa mga insidente nga natabo samtang ginakayo ang ungka flyover. Nakibot lang kami antes kang Petron nga gasoline station, may naglagapok sa top kag sa windshield. Eh gali ay siminto nga alin sa babaw to ka flyover amo to nagtupa may gani way buka wasak ang na windshield. yung siminto pagtupa sa dalom wasak na. Eh tagabo sa ulo ko dito na wasak sa helmet ko mo. Hindi ko ma-identify kung nasa ako. Pero sa labas sa kain ko dugin sumbag ka bla. Ang may pagpatuto kag insensitibo nga sabat ni Director sa ni Boy Oropel sang DPWH6. Sutto niya ang DPWH. Ilang sang iyang ignis, ipasibangod niya sa amon. Amo bala ini ang nagakadapat nga mangin panabat sang isa ka opisyal sa gobyerno. Mga kaaksyon, mapasugot bala kita nga wala sang may manabat sa ginareklamo sang pumuluyok. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline! Pero nga Action Justice para mabalaan natin sila kung anong plano sa lokal nga pamunuan sa syudad, no? But I think this is, should be a concern sa posmo, no? Ang ano ganina ng Public Safety Management Office. Arada si retired Colonel Garbanzos mo, no? Pero nga daw ay kapapel sa bungaw. No, though ang duso iya sa sugilanon dito sa Task Force on Morals and Values Formation. But this is something that concerns the public this concerns public safety also, di ba? Hiribag mga pamatanon. Duwa na to Aksyon Kenjo, no? Yes, may katatlo pa nga insidente. May katatlo nga insidente, gabi ni siya natabo, kagabi lang ni. Hindi niya galing sa simbahan, sa peryahan naman ni natabo. Pero mga minor ang involved? Yes. Ang mga rason, kung sumahon tan, tatlo ka mga na-records na ni. Di naman niya, ang ikatatlo. Tell us about the third incident, tabi pareho, Aksyon Kenjo. Ang ikatatlong incident, tabo ni sa may tan sa Baybay City proper. Duha ka mga minors, diri ang involved, kag isa ka 18 years old. Ang suspect, 15 years old. Ang natabo dire samtang nagataya-taya ni sa peryahan ang 17 years old kag ang 18 years old
hinali lang ni ginhandos ang kutsilyo sang 15 years old. Tapos dahil nila dalaga, may lang gani kay winimigo ang 17 years old, nag-isi lang ang iyang bayo. Tatakpan. So ang na-record, 3. Recorded lang niya, way papuira pa rin ba basi kung may maarap lang way ma-record. Ang duwa sina dire, nagturo timing daw may kang tanan ni sa suro simbang gabi. Kita mo ba nga pamatanon subong, nga ginabalibad simbang gabi, gani kay magrupo-grupo sila, lambatan nila, bunon nila, ang kontra nila, Aksyon Kenjo. Yes, Aksyon John Paul. Alright. Aksyon Kenjo, Terko, salamat kid, Aksyon Kenjo. Kaya nga gawon tari ba rin, 9:28 sa aton sila nga pagpanganagad. Ano ang reaksyon sila dari sa syudad, Action Justice? Ginakabalaka ni City Mayor Jerry Treñas ang duha ka separado nga stabbing cases kag pag inaway nga natabo sa lapas kag molo during curfew hours. Suno kay Mayor Treñas, ginatawag niya ang atensyon sang mga ginikanan kag guardians nga mangin vigilant kag dapat siguraduhon nga ang ilang mga pamatanon yara na sa ilang pamalay kun curfew hours. Kay suno pa sa alkalde, shared responsibility nga mangin safe kag mangin safe ang mga pamatanon kag ma-prevent nga ma-involve sila sa mga kasubong nga insidente. Ginatawag niya man ang atensyon sa barangay officials nga magpatrolya kag maintainaron ang close coordination sa kapulisan. Dugang pa sa alkalde partnership sa ICPO kag sa Department of Social Welfare and Development, sige ang pag-implement nila sa mga programs para sa mga pamatanon nga involved sa mga insidente nga rambol kag iban pa nga inaway. Do ginamuno ni Mayor ang katungdanan ng responsibilidad sang pulis, sang barangay kapitan, barangay tanod, and so on and so forth, no? Pero wag isak muno parte sa iyasang posmo. Waay kay bago lang subungaga naka-interview kita kay Posmo, public order and safety management office, no? Posmo na ini ba? Yes. Waay siya nakamuno kag nakapamangkot man kita kun upod ang posmo personnel sa pagronda sa barangay kag sa mga simbahan kag plaza. Suno kay Task Force and Morals and Values Formation Head Nestor Canong ang ila upod ilang personnel sang task force, ang CSWDO, ang mga barangay officials sa barangay tanod kag ang force multipliers at the same time ang kapulisan. So waya ang posmo? Wala. Man din mas damo ni personnel ang posmo. Ano nga nga nabugusan sa posmo na ng Special Services Unit? Amo nga nagapagdakop jaywalking? Ano pa ganing arada? AKSYO. Why na sila da sang mga police auxiliary? Upod under sa posmo ang police auxiliary. Amo gani kay pamangkot ko anong mga arada sa dalom sang posmo? Amo tong 3 SSD, police auxiliaries, kag AKSYO. So ano kadamo ning bilog nga puwersa subong sang mga police auxiliary nga ni Action Justice? Sa kabugusan, 200. Wala kita hindi mo man na malakip na yung SSU kay panakop man lang na ilada nga ano ganin ga jaywalking. Hindi mo man na pwede mapaintrad ang taga SSU kay illegal structures man lang ng ilada ya. That's why nga mangkot calling ko, ano kadamo ang police auxiliary? Estimated 80, ako John Paul. 80. Ang duty nila sila, hindi abi pwede. Ang Task Force on Morals and Values Formation, ano na sila ikdamo aw? Why lang gid exact number? So kung ano kadamo. I-check abi palihog karon Action Justice, no? Para mabalanta kung amo ni kadalagan sa Sugilanon, daw ara subong sa battlefront, no? Quote unquote, ang mga taga Task Force on Morals and Values Formation, no? May gani kay na bisan pa paano nagkasalakyan na sila. Nagligad way pagid gani na. No? Pero anong papel sa nadiriya sang posmo? Oh, kaya ara ang mga police auxiliary mo. Hindi ba lang when talking about public order and safety, mas may direkta ni sila nga papel mo.
No? So, I was wondering kung nga daw ginhaboy nato ni direkta nga mo daw iyalan niya responsibilidad sa Task Force on Morals and Values Formation, Action Justice. Oo, kag ang ginako sang task force nga kapoy gid kag undermanned sila, nagapanawagan sila gani sa iban pa nga force multipliers nga mag-upod sa ila pagronta kay ka-overwhelmed gid sila sa kadamuon sang tawo nga nagabisita sa mga simbahan kag plaza at the same time sa mga minor de edad man nga naga-grupo-grupo. Ti samtang ato to mga kagahon ga halin para sa gabi sa kagahon nagalibot ang Task Force on Morals and Values Formation, Action Justice. O unahon nila ang mga bars, tapos proceed naman sila pagka 2:30 or 3 sa mga simbahan kag plaza. During those times, may yang tagapos mo, may na ya? O, gina-check man naton sa ila nga... Kuhaan tabi ka statement bing post mo, naton, sir, ti ano yang inyo? May kamo mo na nga time? I-check naton ila, usually gina-obrabi mga street vendors, black. Again, ano, Action Justice? Pagbantay sa street vendors. Again, sa? Street vendors. Balantayan pa rin. Saan kasano nagbinunan na yung mga street vendors, ha? Why pa record? Why man, di ba? Tiyari, subong nga gahandosanay, gabinunanay, ganabatanay, mga minor, mga vendors, maniaton nga ano yung panggamo sa mga vendors, yan kay pangita, kinawala na yung ila. Anong consent tadiya sa subong sa mga vendors man? Hindi pwede nga tagan, tanay sila ba? Anyway, Pasko man subong. Papangitaon taman sila sang kinawala nila. Anyway, may sila magaling nagsanay daw, may sila nagrambol, way man sila nagampusanay botilya, way man sila nagabinon anay. Ari mga minor de edad gahandusanay o gabantayanay sa guwasimbahan? Action Justice? I-check naton kay retired Colonel Garbanzos. Alright. Action Justice, Habana, Pamplona. Salamat kid. Oras na, 9:35. Nangungunang mga balita at talakayan. Aksyon Hotline. Kay kung si 4128 pa niya, tinanong yung obran niya kapos mo, pa cute-cute sa Facebook? Ay, hindi man. Let's not be unfair. Hindi man nga muna. Hindi man tamagambal nga muna. At hagon talang anay, no? Kay sa gapon pa rin Action Justice ang reaction sa post mo. Meanwhile, we'd have to end early this morning. Salamat sa parayon nyo sining pag-upod sa aton nga programa. Ang inyong ka-aksyon, John Paul Tia sa Iloilo Action.